Pero ang pagpanapaw di ay nagsugod na kana sa atong huna-huna. Ang mutanaw nga uban ang laway nga huna-huna. Doon ako'y kauban sa wapakumusod sa seminaryo, kada kita nagbabay magtuiyang laway. Brad, hubag kayo brad, oh. Haskang hubaga, uy. Grabe dyan, mag-fantasize siya. Samtang nag-drive siya, oh, kita brad, salad. Fruit salad ko, no. Grabe. Natungod sa iyang huna-huna, na grabe kalaway, nasyak lang mi sa balita. Wa na siya mo report sa refrigeration shop nga among gi-apprentisan. Yan naman, iyang gi-rape ang anak sa tag-iya sa refrigeration shop. No? Hangtod karon, nagtago-tago pa siya. Ano man, nagikan sa huda-huna. Ang tanan itong mga sala, nagsukad sa huna-huna. Una nga, ang pagpanapaw di ay, dili lang sa aktwal, nagsugod ka na sa atong huna-huna. Muna ang challenge ni Kristo karon kanato, kung sa may gusto nga ipadevelop ni Kristo natong tanan nga namati sa iyang pagtulunan, basta lang purity, ang pagkaputli sa atong huna-huna. Unang sa Sacred Heart of Jesus, consecration to the Sacred Heart of Jesus, ingon ta nga, make me pure. Kung kita atong i-practice ning purity sa tuuna-huna, dili tama virusan ang atong utok. Atong akong amigo, kanunay may virusan, kita lang siya babae, grabe na kay siya mo fantasize. Sa may consequence sa iyang fantasy, naka-rape nun siya. Hangtod karon, nagtago-tago. Gikan to sa iyang huna-huna lang. No? Punang sa tong before ta nagsugod, nakasala kita o dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa angay nga buhaton. Ang challenge ni Kristo nato, make me pure. Lord, make me pure every day. E bulahan kadtong putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Diyos.